Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Magkakapangil ang batas sa administrasyong Duterte. Yan po naman ang sinisiguro ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Kabilang dito ang pagbabalik ng death penalty sa pamamagitan ng pagdigti, lalo na umano sa mga kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. At sa mga kabataan namang lalampas sa curfew, mga magulang ang papanagutin ni Pangulong Digong. Balitang hatid ni Ian Cruz. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. Ito ang isa sa mga planong inilatag ni Presumptive President Rodrigo Duterte sa kanyang press con kagabi sa isang restaurant sa isang hotel. Para masolusyonan ang laganap na kriminalidad sa bansa, kailangan daw magkapangil ang batas para masugpo ang mga heinous o karumal-dumal na krimen. Ang death penalty sa bansa ay napawalang bisa noong 2006 sa ilalim ng Arroyo Administration. Noong administrasyon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, na-reinstate ang death penalty. At si Leo Echegaray ang unang nahatulan nito matapos mapatunay nagkasala sa panggagahasa sa kanyang 10 taong gulang na stepdaughter. Ang mga magulang naman ng mga bata na mahuhuli sa lansangan na walang kasamang nakatatanda, paglampas ng curfew hours na ipatutupad ni Duterte, walang lusot at dapat managot. Hanggang alas 10 lang daw ng gabi dapat ang oras ng paglabas ng kabataan. Sakaling may paglabag, ang mga magulang daw ang arestuhin dahil sa child abandonment. Alinsunod daw ito sa revised penal code. 2 a.m. naman ang liquor ban sa mga pampublikong lugar. Isa pa sa mga plano ni Duterte ang paglalabas ng executive order sa kanyang unang araw bilang Pangulo na magpapahintulot sa transparency. All of you would want to see transactions in government. And I will publish all acquisitions of government at ang presyo at kanino binili. At media can go and see the papers and investigate. Agad na. Ang mga hindi lang daw pwedeng buksan ang mga state secret at aspeto ang may kaugnayan sa banta sa national security. Matagal na rin nakabinbin sa Kongreso ang Freedom of Information Bill. Kaya naman para matigil na raw ang ingay kaugnay rito, agad daw niyang pipirmahan ang EO na magpapatupad dito. I'm putting up for sale yung presidential yacht. The proceeds will be to modernize the veterans. Gamitin ko ang pera to build entirely new building. Lahat ng planes assigned sa Office of the President, including the presidential plane Fokker, will be converted into air ambulance. Ito naman ang naisip ni Duterte na paraan para mas mapaganda ang serbisyong medikal sa bansa. Mas magiging kapaki-pakinabang daw ang yate at ang presidential plane kung ibebenta ito at gagamitin para ayusin ang Veterans Memorial Medical Center at magkaroon ng air ambulance. Wala naman daw problema kung wala siyang private jet. May commercial flight naman daw para makauwi siya ng Davao. Ian Cruz, GMA News.